Mister? Ang instruction ko po ngayon ay wag muna silang payagan. Sinabi ko na po kanina sa press con ko sa palasyo na unang-una, wala pa po kaming nare-receive na official copy ng TRO. Pangalawa po, kahit po ma-receive na namin ng TRO, balak po namin na mag-file kaagad ng isang urgent motion for reconsideration or lifting of the TRO. At ang position po namin tungkol dyan ay habang nakafile yan, habang nakapending, ay hindi muna pwedeng ipa-implement yung TRO. Kasi unang-una, Jessica, naniniwala kami na yung TRO na yan ay para na rin nag-decision na sila. Bakit hindi muna po naghintay nung oral arguments? Nakaset naman po sa Martes. Bakit po kailangan mag-issue muna ngayon ng TRO at sa pamamagitan ng TRO ay pinapaalis na sila o pwede na silang umalis? Hindi, sa tingin ho namin, hindi ho tama yun eh. Parang na-desisyonan na rin nila. Parang dineclare na nila ang unconstitutional na kaagad yung watchlist order namin kahit hindi pa ho kami napapakinggan. Okay, paano po kaya yan? Nandun na po sa airport si Congresswoman Arroyo, ganun din po si dating First Gentleman Mike Arroyo, and kanina po I understand they were trying to board a flight already. So ano po ang specific instructions nyo? I know that the Bureau of Immigration and Deportation is under your department. So may specific instruction ho ba kayo sa kanila na harangin, wag pasakayin ng eroplano, o kung nakasakay na ng eroplano ay pababain? Yes, yung standing directive ko po ay igalang muna yung WLO. Kasi since ang posisyon na namin, hindi pa effective yung TRO, kaya hindi na po muna pwedeng ipa-implement yan at hindi na muna pwedeng ipansantabi yung aming WLO. So yun po ang instruction ko. So ibig sabihin, hindi ho sila pwedeng mapayagan na umalis. Okay, and NAIA, the way I understand, the way I understand it, ang NAIA is directly under the Department of Transportation and Communication, so it's a purely executive jurisdiction now. Ito hong nangyayari ngayon. So kahit nag-TRO ang Supreme Court, because the NAIA is under the DOTC, may usapan na ho ba kayo na kahit anong mangyari hindi papayagang makaalis ang mga Arroyo? May request po ako kay Secretary Mar Rojas na siyang may jurisdiction over CAAP tsaka yung NAIA. Na ganun din po, nabibigyan din niya po ng directive yung mga authorities ng CAAP tsaka ng NAIA na wag na munang payagan dahil nga sa posisyon na ninaad ko na po kanina. Okay, may nabasa ho ako kanina sa mga stories coming in sa aming newsroom. Ano po, mukhang you stand to be cited for contempt if ever, dahil po dito sa pagharang nyo, kasi kahit naglabas na ho ng Supreme Court ng TRO, ano ho masasabi nyo dyan? I'm taking full responsibility dyan sa directive ko pong yan. Naniniwala po ako sa posisyon na yan, na sa pagkakataong ito, under the peculiar circumstances of the case, para na rin hong dinesisyonan nila by issuing the TRO. Kaya dapat i-hold na muna in abeyance yung TRO until mapakinggan kami. So I'm taking full responsibility. And they can always file a motion to cite me in contempt, and I can always defend myself. Okay, and